Ano yung sanhi ng ano ni tatay noon? Sa pagkain daw yan ng mga ano mga laman loob yan. Tapos malakas kumain. Malakas kumain ng ano, hindi yung ano Hindi yung pulburo na. hindi yung palburo na. Malakas kumain ng mga laman loob. Oo. Malamang kung talagang totoo yun, si BBM malakas kumain ng laman loob. Di ba sinabi ni Amy Na? na bago mag-almusal, nagmamariwana muna? Ayun, siyempre pampaano yun, Pampagana yun. pampalakas kumain yun. May colostomy na si Colostomy bag. colostomy bag. At hindi na tatagal talaga buhay niya kung totoo yun. Tapos kaya kung bakit siya pwede magsuka kasi nga po yung utot ba? Kasi napipigilan yun minsan sa bunganga yan lalabas. Ganun pala yun. Pwede kang tatae sa bunganga mo dun Kasi kung hindi talagang mapopersa na mailalabas sa bituka yan, maaari yung pati yung utot at pati yung dumi mo, pwede mong maisuka. Grabe. So yun mga banateros, good morning. Ngayon na yung pag-uusapan naman natin etong pagdurugo ng puwetan. Pagdurugo ng puwetan ni Marcos Jr. Aba, matindi to. So syempre, dito pa rin tayo sa probinsya at mamaya pa ang aming uwi. Ngayon, kukuha muna kami ng mga gulay. Mga gulayin, yan, mga langka, kung ano pang magugulay dito. Kuha na rin kami ng tabi dyan. Kuha na rin kami ng balinghoy or sa Tagalog, kamoting kahoy. Oo. Grabe, no? Grabe yung mga nangyayari ngayon. Pagkatapos ng issue sa tawag dito sa stage 4 cancer pagkatapos pala ng namamaalam na daw sa Malacanang at pinarti-party na yung pera para sa mga anak, umusbong naman yung issue na confirm ang stage 4 cancer. Tapos ngayon ang pinakamalupit yung nagdudugo. May lumalabas daw na dugo dun sa puwet na hindi niya namamalayan. Grabe, parang parang na siyang matanda na yung alagain. Ang tindi ng ganung pangyayari. So ngayon, mamaya natin pag-usapan yan, ha? Syempre, may galab shoutout sa lahat dyan, sa mga OFW Hero Abroad, ingat kayo palagi. At syempre sa mga mahal nating senior citizen na patuloy na sumusubaybay sa Banateros Brothers at SMNI. So, manguha tayo ng gulay. So yung mga Banateros, ang taas itong akitin natin. Kukuha tayo ng kamoting kahoy. Hingalu. Exercise na rin to. 8:00 ng umaga. Akyat tayo ng bundok para manguha tayo ng mga gulay-gulays. Kaya mo, Keng? Siyempre kasama ko pa rin si Tabak Farmer. Subscribe mo, ha. Subscribe nyo dyan. Nasa description ng link. Sarap dito, tignan nyo. Bang! Yun ang taas, Dito na tayo sa tuktok. Grabe ang hingal ko. Grabe ang taas. Pakita ko sa inyo yung view. Grabe, no? Sarap dito. Ito na yung mga puno ng kamoting kahoy, mga balinghoy. Sarap mamuhay dito, no? Grabe, ang ganda ng tanawin. Tignan mo, punong-puno ng bunga yung mangga. So yan, andito tayo sa tuktok ng bundok para manguha ng gulayin. Alright, yan kasama ko po si Tabak Farmers. Hindi nila mabunot ang kamoting kahoy. Dalawa na sila. Di nila mabunot kasi sobrang tigas ng lupa. Grabe, daming bunga, no? Isa lang yun, ha?
Ito ka, King. Ano, King? Hiningal ka, King? Yan. Bunot, bunot. Iba talaga pag nasa probinsya ka sa atin, ang mahal niyan. Matigas talaga siya. Ay, marami naman yun. Oh. Guys, oh. What a view! Grabe, ang ganda, oh. Ang presko. Hanggang saan lupa mo dito pa? Saan ito? Sa puno? Hanggang pababa? Sa kalsada? Hey, doon. Hanggang saan doon? Ah, ang layo. Hanggang doon sa bayan. Lawak pala ng taniman mo pa. Pwede palang paanuhan to. Palinisan, no? Yan. Hindi tayo, nakiki-social lang tayo rito. Grabe, ang sarap niyan ni ano. Ano masarap na luto dito? Mga banateros, comment nyo nga dyan. Ako kasi nilaga lang eh. Alam ko rito eh. Tsaka yung minatamis. Tsaka lupak. Yan. Yung lupak. King, alis yan, King. Yung lupak. Oh, dudulas na si King. Grabe, daming bunga. Sobrang tigas ng lupa. Kaya hindi nila mabunot yun, oh. Uy, dami. Daming bunga, oh. May mga naiiwan pa siguro yan. Wala. Dito, makikita mo dito kung meron. Dito yung hahanapin mo. Wala. Iba talaga yung advantage talaga yung ano eh. May mga tanim ka eh. In case of ano, maggera. Ako, pag naggera, punta akong Davao. Doon, safe doon eh. Dito, sa Luzon, wala. Punta na, nanakawan ka pa ng mga adik pag may gera. Dami ng adik ngayon eh. Yun oh, grabe no. Yun oh, sarap. Ang presko ng hangin mga banateros. Grabe, ito yung advantage na nasa probinsya ka kasi may pwede kang makapagtanim. Yun nga lang, ang problema mo talaga, lalo't sa mga matataas na lugar, eh yung patubig. Yung pagdidilig, lalo't pag inabutan ka na ng tagtuyot. Tsaka yung mga binhi. Ang mamahal din kasi ng binhi. At speaking of mahal, anak ng teteng, grabe ginagawa sa atin ngayon, no? Biruin mo yung gasolina lang ang problema natin. Pati yung gasol, bigas, karne, anak ng teteng nag-triple. Biruin mo yung gasol dating 900 to 1,000 pesos. 'Di ba? Anak ng teteng ngayon 1,500 na. Grabing pagpapahirap sa atin to, mga banateros. Grabing pagpapahirap sa atin to. Biruin mo yan. Lahat nagsitaasan. Tapos, sasabihin ng gobyerno, ano, wala pang krisis. O, wala pang, ano, wag daw magpanik. Biruin mo, grabing panluloko ginagawa sa atin. Anong tingin nyo sa amin, mga tanga kami, na hindi namin alam na hindi krisis ngayon sa Pilipinas? Eh kung hindi krisis sa Pilipinas, kung tayo na no, grabe no. Biruin mo, nung tumatakbo si Marcos Jr., sabi niya, pababain niya ang kilo ng bigas, gagawing 20, yung pamasahe sa jeep, gagawin niyang 4 pesos. Pero ngayon, ang anak ng teteng ang lupit. Yung sinasabi niya palang papababain niya yung bigas, presyo ng bigas at mga bilihin, kabaliktaran pala yun. Kabaliktaran pala yun. Ang punto niya pala, papataasin niya pala lahat ng bilihin sa Pilipinas. Ayun pala yung ibig niya sabihin, tangin ng pangako yan. Nakakabuisit, di ba? So yan oh, tuloy-tuloy pa rin sa pagbubunot. Sila Papa. Sila Tabak Farmer tsaka si Hanson Farmer. Hanson Farmer. Grabe guys, oh. Kahit sobrang init, yung ano niya, yung klima niya, yung hangin, ang lamig, ang sarap.
Ayan, oh, grabe tuyot ng lupa, oh. Kaya kawawa yung mga magsasaka, eh. Etong kamoting kahoy pala, taon pala to bago mamunga. So matagal pala siyang matagal pala siyang mapakinabangan. So ngayon mga banateros, dahil sa mga lumalabas na balita ngayon na kesyo may stage 4 cancer, may namamaalam na, may nagpaparty-party na ng mga kayamanan nila, ngayon, mas malinaw na sa atin kung bakit minamadali yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, no? Sobrang linaw na ho sa atin ngayon. Kaya pala halos parang nagkukumahog. Hindi parang, talagang nagkukumahog na ang Congress na ma-impeach si VP Sara Duterte. Ganun kalupit. Kasi pala, dahil, yun nga, para pag na-impeach si VP Sara, at kapag nawala siguro, ito sarili kong pananaw ha, kung sakali may impeach si VP Sara at si Tito Soto pa ang Senate President, pwedeng si Tito Soto ang umakyat kung halimbawang matuluyan yung isa sa kanyang karamdaman, or baka si Romualdez or si Sandro, alam naman natin, alam naman natin na wala sa batas yun. Hindi pa pwedeng congressman or hindi pa pwedeng ang pumalit, diba? Hindi pwedeng si Sandro Marcos, pero wala na hong posible sa mga sa pamilyang Bangag, diba? Alam naman natin na lahat ngayon yung mga posible ginagawa nilang imposible, no? Yung mali ginagawa nilang tama. Diba? So hindi na hindi na ho bago yan sa atin. At ilang beses na hong nilang ginawa at pinamukha sa atin yan. Ang pinaka nakakatakot pa dito sa oras na kung mawala si Marcos Jr. tapos ang papalit ang demonyong si Martin Romualdez. Ayan, dyan talaga tama, mawiwindang ng gusto ang Pilipinas. Talagang mauuwi tayo sa tinatawag na paglubog ng bansa. Na samantalang napakayaman ng bansang Pilipinas. Nandito lahat sa atin Pero bakit tayo yung hirap na hirap, 'di ba? So sobrang nakakapagtaka. At ang masakit nga diyan dahil sa nangyayaring korupsyon ngayon, 'di ba, sabi ni BP Sara, 13 years to 15 years para makaahon muli ang Pilipinas dahil sa ginawang korupsyon ngayon. Biruin niyo 'yun. Sobrang tagal pa nating ulit magtitiis para lang maibalik yung kasaganahan dito sa bansa natin. Wala Talagang sobrang nabudol tayo. Nabudol tayo ni Marcos. Talagang naloko tayo. Yung sinasabi niyang papababaing niya yung presyo ng mga bilihin kabaliktaran pala yun. Papatasin niya pala talaga ng triple. Ang tindi no? So ayun na yung nakuha namin kamoting kahoy. Ilang puno lang yan? Parang 10 puno lang kalahating sako na agad. At ito, pababa na kami. Mamaya kasi uwi na kami ng sa amin. Para siyempre may mga pasok. May mga trabaho. Kaya kailangan maghanap buhay. Kailangan magpursige. Diba? Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan maging masipag ka talaga. Pag di ka naging masipag sa panahon ngayon, gutom ka. O tol, kaya mo yan tol. Ha? Kunin mo anak. Kunin mo na, King. Kaya magpakan lang tol. Oh. Grabe. Grabe naman kasi yung daanan niyo. Tuyot na tuyot. King, wag kang sumunod kay papa mo. Baka mabagsakan ka ng ng dala-dala niya. So dito tayo babadaan sa baba. Grabe. Nandito tayo ngayon. Grabe. No? So exercise na rin naman din to Ayan Dito na tayo dumaan. Sa kabila. Ang sarap.
Grabe ko, wala lang trabaho sa Maynila. Kahit dito na lang ako. Ang masakit nito mga banateros, no? Sa oras na mamatay si Marcos, hindi sa atin ipapaalam. Ngayon masakit yan. Kasi yan din talaga ang plano nila. Sa oras na mawala, daw. Sa oras daw na mawala si Marcos Jr., hindi ipapaalam. Kahit siguro, na baka siguro dahil tatapusin nila yung termino. Ilang terms pa ang ni Marcos. 2 years pa ata o 3 years pa. 'Di ba? So ganyan daw mangyayari. Pag sa oras na mawala siya, hindi ipapaalam sa mga Pilipino. Pero yun nga ang kinagandahan dahil na ho tayo ngayon, upgraded na or high-tech na. Paano nila maitatago sa atin yan? So yun mga banateros, ang pag-usapan naman natin ngayon ay itong muling masamang plano na gagawin sa Kingdom of the Jesus Christ or KOJC sa mga ari-arian nila. Ngayon, may napanood akong isang balita na yung mga pulis ay naka-standby na naman sa labas ng Kingdom of the Jesus Christ, no? So sabi ko, eto na naman, mukhang mauulit na naman yung nangyari. Sana wag naman, pero talagang talagang pinag-iinitan ho nila. Pinag-iinitan nila yung ari-arian ng KOJC dahil sobrang ganda, sobrang lawak at talagang masasabi mong mala first world country yung kanilang ari-arian. At ang masama pa dito, no, kauna-unahan sa history ng Pilipinas na isang banal na lugar, isang relihiyon na pinapaniwalaan or matatawag na itinayo or minahal ng halos nasa 7 milyong miyembro sa iba't ibang panig ng mundo ay ipagkakalulo para lang sa mga dayuhan. May mga bali-balita na yung mga ari-arian ng KOJC ay gagawing EDCA site ng Amerika. Alam naman na natin na merong EDCA site dito sa bansa natin dahil yan sa kagustuhan ng presidente na si Bongbong Marcos Jr. No? Ang masakit kasi dito, dahil dyan sa EDCA site na yan, may posibilidad na maaari tayong madamay sa mga magiging kaaway ng Amerika kagaya ng Iran, di ba? Alam naman natin ng Amerika mahilig umepal sa mga gera-gera, di ba? Ng iba't ibang bansa. So may posibilidad na madamay tayo dyan. Natatandaan ko nga yung sinabi ni Pangulong Duterte noon na kaya ayaw niyang payagan na magkaroon ng EDCA site dito sa Pilipinas dahil unang-una ayaw niyang maging alipin tayo ulit ng mga Amerikano. Ayaw niyang gawin tayong aso lang, gagawing aso ng Amerika at sunod-sunuran sa kanila. Ewan ko ba kung anong kumagat sa utak ni Marcos Jr. at naisipan niyang magpabata or maging tuta ng Amerikano. Sa nangyayari nga ngayon, halos mapagtatanto natin na baka nga mga Amerikano na yung kumukontrol sa administrasyon dahil biruin mo parang yung tipong ang lakas ng loob nila na ipangalandakan, lantaran yung ginagawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan, di ba? Kung mapapansin nyo, wala silang takot, hindi sila nahihiya na ipangalandakan nila sa buong Pilipinas na sila ay mga kawatan, di ba? So talagang mapapaisip ka na kaya nila kayang gawin yan dahil may nagpoprotekta sa kanila ng mga matitindi. Masakit nga dito, isang relihiyon, ari-arian ng isang relihiyon na dugot pawis ang inilaan para mapayaman ang kanilang samahan
ang kanilang relihiyon, masasabi mong sila nga sa tutusin na hindi ko po inililibak yung ibang mga relihiyon or hindi ko nilalait. Pero parang para sa akin, hindi parang para sa akin po ang KOJC po ang nakitaan ko sa mga iba't ibang relihiyon dito sa bansa natin na masasabi mong talagang pang first world country, pang talagang ubod ng sagana ng kanilang samahan. Sabi nga 'di ba, kung magkaroon man ng krisis sa Pilipinas, sila mabubuhay sila ng ilang taon at tayo mapag-iiwanan. Masabi na natin na tayo patay na sa mangyayaring krisis, sa gutom, pero ang KOJC buhay pa rin ng pang ilang taon dahil sobrang sagana at sobrang yaman ng kanilang ng KOJC, ng kanilang relihiyon. Dahil nga yan, sa pagpapala din at sa pamamagitan din ni Pastor Apollo C. Quiboloy, dahil kaya naging ganyan ang KOJC. Ang nakakalungkot dito, no? Nung panahon na nagdidildil ng asin, nung panahon na nagtitiis sa nilagang saging, nilagang kamoting kahoy, ang KOJC, hindi man lang sila sinilip, hindi man lang sila tinulungan, hindi man lang sila sinuportahan ng gobyerno. Although hindi naman sila nangihingi ng suporta galing sa gobyerno dahil may sarili silang matatawag na diskarte, may sarili silang plano para paano mapaunlad yung relihiyon nila, paano mapaganda, 'di ba? At sa pamamagitan din yan ni Ama. Kaya nangyari yan din lahat. Talagang nakakalungkot dahil nung mga panahon na walang-wala ang KOJC, hindi naman sila pinapansin. Ang masaklap dito, nung lumago na, dumami, yumaman ang relihiyon na KOJC, unti-unti na ho silang gustong sakupin. Diba? Ang masakit pa nga dito, si Pastor Apollo Quiboloy, na hanggang ngayon hindi naman nahahatulan ng guilty sa kasong mga ibinibintang nila, nakakulong, 'di ba? Tapos binaboy pa. Ngayon mukhang mauulit na naman. Talagang pinag-iintresan nila itong ari-arian ng KOJC, itong Kingdom, itong Glory Mountain, itong Prayer Mountain dahil sa sobrang ganda. At ultimo nga si Marcos Jr. napahanga diyan sa lugar na yan na kaya palang gawin to. At doon ka nga rin mamamangha sa kanila na wala silang nakukuhang pondo galing sa gobyerno, pero napaganda nila ng ganun yung lugar nila. So sa madaling salita, may pagkakaisa talaga at talagang tulungan sila. Tulungan ng bawat miyembro. Ewan ko na lang dito sa administrasyon na to, bakit init na init, kating-kate sa ari-arian ng KOJC, Pasensya na kayo na may singaw yung may singaw tayo ngayon kaya medyo nabubulol. Hindi tayo makapagsalita ng mabilisan. Alam niyo, natatandaan niyo yung dating sinabi ko, yung panaginip ko na may mag-asawa na nakasakay sa helicopter tapos itinuturo yung kingdom at sinasabing akin yan, akin yan. Aba, mukhang magkakatotoo ata. No, mukhang totoo ata yung ganung balita at napaginipan ko na may mag-asawang gustong angkinin ang ari-arian ng KOJC. Pero ang ginaganda nga dito, imbis na kamuhian si pastor ng taong bayan, imbis na kasi dati 'di ba, although kami mga Banateros brothers talagang naging isa kami sa mga bumabanat kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero nung bandang huli na nakita namin, nalaman namin ng tunay na kwento at mas dihamak na mas nakakatulong ang KOJC kaysa sa gobyerno, talagang na-erase or nabura sa isipan namin yung mga hate
yung mga hate namin kay Pastor at sa KOJC. Ang ano nga dito, ang kinaganda nga lang dahil dun sa nangyari, isa rin ng yung nangyaring sakuna or nangyaring panggugulo ng Administrasyong Marcos sa KOJC, yun yung nagbukas ng pinto at kaisipan sa iba't ibang mga Pilipino, sa mga kababayan natin, na hindi pala ganun si Pastor, na hindi pala ganyan si Pastor, at hindi pala ganun yung samahan na yun. Kasi dati sinasabihan ng iba na kulto yan, kulto, kesyo ganyan, kesyo ganito. Diba? Pero nung nagkaroon ng siege doon natin napagtanto, at ang pinakamaganda pa nun na nangyari, talagang nag-iising ang Pilipino na kung kayang gawin sa isang relihiyon na sobrang tatag, sobrang yaman dahil sa samahan nila, what if pa sa atin ng mga ordinaryong Pilipino, 'di ba? So yan ang nakaisa pa sa mga balitang nakakalungkot ngayon. At pwede rin dahil 'di ba may mga issue about sa stage 4 cancer ni Bongbong Marcos, about sa pamamaalam ni Bongbong Marcos, about sa may lumalabas daw na dugo sa puwetan ni Marcos. Baka ito yung isa rin sa naisipan ng mga anti-Duterte para malihis na naman yung atensyon ng taong bayan doon sa karamdaman ni Marcos Jr. At ito yung ipangtatapal nila. Kasi malamang sa malamang, kagaya nung siege, talagang nakatuon yung atensyon ng taong bayan doon kasi grabe talaga yung ginawa sa KOJC. So, kung mangyayari na naman ulit yun at mas brutal pa, mapupunta na naman ang atensyon ng taong bayan dito sa mangyayaring gulo sa KOJC hanggang sa matatabunan na naman yan sa mga flood control na yan, matatabunan yung issue kay Marcos sa sakit niya, matatabunan yung issue sa krisis ngayon, pagmahal ng gasolina, pagmahal ng mga bilihin. So matatabunan na naman yan. Maaaring ito ay panibagong diversional tactic na naman ng gobyerno para tabunan na naman yung mga dapat nilang kaharapin na issue. Pero yun nga, samahan na lang natin na magdasal ipagdasal itong magiging kalagayan ng KOJC at sana may pumukol na bato or may pumukol sa utak ng Administrasyong Marcos na itigil tong mga ganitong gawain kasi hindi talaga ito maganda. 'Di ba? Nagkaroon tayo ng World War 2, 3, may 3 na ba? World War, pero merong pagsasakop pa, 'di ba? Sinakop tayo ni Magellan, sinakop tayo ng mga Hapon, sinakop tayo ng mga Amerikano, pero walang nangyaring ganito na bastusin, walang yain mo ang isang relihiyon. So ngayon lang yan nangyari. At sa Administrasyong Marcos, sobrang pagiging masasabi mong pangdemonyo talaga ang gawain. At kung matatandaan nyo, ganyan na ganyan din ang ginawa dati ni dating presidente ng Amerika, di ba? So ganyan na ganyan. Alam naman natin na yung dating presidente ng Amerika, na nakalimutan ko lang yung pangalan, i-comment nyo na lang dyan sa comment section, naging tropa din ni Marcos Jr. At kung matatandaan nyo, pagpunta ni Marcos Jr. sa Amerika, pagbalik niya, nagkaroon agad ng KOJC, nagkaroon agad ng siege or kaguluhan sa KOJC. So parang ginaya niya yung parang inadapt ni Marcos Jr. yung ginagawa nung dating presidente ng Amerika at ginagawa niya naman dito ngayon sa Pilipinas. So alam naman natin na may katapusan din tong lahat. Alam naman natin na pagbabayaran nila tong kawalangyaan na ginagawa nila. Ngayon, ang kailangan kasi talaga natin, magkaisa talaga. Kahit ako, lahat kami sa Banateros Brothers, iba't iba kami ng relihiyon. Pero ginagalang namin at ipinaglalaban namin ang KOJC, kapakanan ng mga membro at ni Pastor Apollo Kibuloy dahil alam namin kung ano yung totoo at nasaksihan ng dalawang mata natin yan. So sana naman wala na ulit mangyaring gulo dahil kung matatandaan nyo nung nakaraan siege, 'di ba? May mga namatay,
may mga nasaktan, 'di ba? Yung mga ari-arian ng KOJC sinira, 'di ba? So, alam nyo, sa totoo lang, hindi kami nagsisinungaling. Pagpasok nyo pa lang, ewan ko na lang, ipapaputol ko yung daliri ko kung hindi ka magandahan sa lugar nila, kung hindi ka mabanguhan, kung hindi ka matuwa sa mga miyembro dahil sobrang babait, sobrang galang, no? Talagang kabaliktaran yung dating mga paniniwala natin sa sa kanila, no? So sana dumating sana wag sana hayaan na mangyari ulit yung mga ganong yung mga ganong bagay sa KOJC. Siyempre, masakit po yan kasi mga kababayan din, kahit iba po relihiyon nila, mga kababayan po natin yan. Kapwa natin Pilipino yung mga yan. Ang masakit pa dito, kapwa din natin Pilipino ang gumagawa ng kagaguhan sa kanila. Biruin mo yun. Katulad na lang nung ginawa kay Pangulong Duterte, 'di ba? Na ipinagkalulo sa mga dayuhan. So ngayon gagawin na naman. Pagkakalulo ang isang relihiyon para sa kagustuhan ng ng mga dayuhan. So ganung kademonyo etong si Marcos. Kaya kung talagang totoo man yung karamdaman niya na malala na siya. So yan mga panateros, no? At may may interviewin, no? Patungkol dito sa mga bali-balitang matagal na rin to sa politics vlog. Matagal-tagal na rin at napapanood nyo na rin to sa channel ni Banat Bay. So ito si Mr. Boy Boy Sardinas. Yun, na-interview na naman tayo ulit. Oo, and siya yung napanood nyo nung nakaraan, yung interview natin sa doon sa nung nag-swimming. Sa resort. Oo, sa resort. So yan, tanongin natin siya kung ikaw, ayon sa pagre-research mo, may mga bali-balita ngayon na na stage 4 cancer na daw si Pangulong Bongbong Marcos. Anong may kukomento mo dyan? Yun, ang makukomento ko dun sa balita na yun, ang sabi nga ni Boss Banat Bay, huwag tayo masyado maniwala kasi baka patibong lang yan. Pero, Pwede rin. pero sa akin, sana totoo. Para matapos na ang problema, no? Ako, baka kasuhangan ni Trillanes. Trillanes, hanapin mo ako sa bundok, busit ka. Oo. Batuhin mo ng sardinas sa mukha. Batuhin kita ng sardinas sa mukha. Yun nga yung bali-balita na critical, tas namamaalam na daw. Tas ito yung bago, yung may lumalabas na daw sa hindi ko alam kung sumuka ba ng dugo or yung iba naman ang sinasabi may nakita daw sa pantalon na dugo, parang hindi niya namamalayan na gano'n na yung nangyayari sa kanya. Oo, kasi yung cancer yun sa bituka parang katulad ng cancer ng tatay ko sa bituka. Ayaw nga pala si tatay nga pala Ano yung sanhi ng ni tatay noon? Sa pagkain daw yan ng mga mga laman loob yan. Tapos malakas kumain. Malakas kumain ng hindi yung Hindi yung pulburon hindi yung palburon malakas kumain ng mga laman loob. Malamang kung talagang totoo yun, si BBM malakas kumain ng laman loob. Di ba sinabi ni Amy na bago mag-almusal, nagmamariwana muna? Ayun, siyempre pampaano yun, pampalakas kumain yun. Nasobrahan yung bituka niya, lumobo. Kung totoo man na may colostomy na colostomy bag at ay hindi na tatagal talaga buhay niya, kung totoo yun. Dati ko hindi naman tumagal Pero si BBM kasi may pera Ilang taon nang ang tiniis ni tatay doon sa sakit niya na yun? 3 taon. 3 taon. 3 taon. So, hindi rin talaga tagal at papayat. Kita niyo naman si BBM, kung totoo yung balita na yan, tingnan pumapayat na siya. Mahuhupak yung mukha niyan Tapos kaya kung bakit siya pwede magsuka, kasi nga po, yung utot ba? Kasi napipigilan yan minsan sa bunganga yan lalabas. Ganun pala yun. Pwede kang tatae sa bunganga mo dun Kasi kung hindi talagang mapopersa na mailalabas sa bituka yan, maaari yung pati yung utot at pati yung dumi mo, pwede mong maisuka. Grabe, no? Oo, ganun kasakit. Sakit so ganun pala kalala yung sakit ni BBM. Sana, kung totoo yun, sana totoo nga.
Marami kasi mga picture din na lumalabas na may colostomy bag nga siya, paikot sa katawan niya. Naka ano yun eh. Naka parang sintron. May sintron ka, doon nakaipit yung colostomy bag. At pagka medyo puno na, papalitan mo na yun. Medyo mabaho yun. Siyempre, yung may mga nurse naman siya. At Si lagi Auntie yun. Claire, nurse yun. Si Auntie Claire, baka si Auntie Claire nagpapalit, no? Auntie Claire, ada na malupit ka talaga. Nagpapalit ka. Pero ang kinaganda rito kasi hindi ko na nakalimutan ko din na yung kinamatay pala ni tatay, ni tatay ni Sardinas kasi parang tatay ko na rin yun. Ganun pala yung about doon sa cancer sa bituka. So ganyan din yung halos malapit din diyan yung karamdaman ni Marcos Jr., no? So grabe din pala. Saka tol, yung masabi mo, di ba, yung parang sa puwet niya, merong dugo. Talagang ganun po nangyayari kasi... Anong nangyari na rin kay tatay Oo. yun? Yung dumi mo, may kasamang dugo. Oo. Kung yung colostomy mo is medyo may tagas, tatagas talaga yun. Medyo Nako. kakalat talaga sa katawan mo yun, sa damit mo, kung hindi napapalitan agad. Saka normal talaga yan, yung dumi at yung dugo, kasama po yan lalabas. Doon sa bituka kung saan yung binutas talaga ng doktor. Ganun yun. Hindi mo lang kasi mapipigilan tol eh. Yung dumi mo, automatic lalabas yan. Yung dugo, automatic lalabas. Meron pang, tatay ko nun, meron parang sipon or some mga dumi sa katawan mo. Bigla na lang. Sintabi po sa mga kumakain dyan. Papayantabi po kasi nagkukwentuhan tayo about sa balita ng kay Marcos Jr. Kung totoo man yan, sana totoo na, no? Aray ko, grabe manalangin si Boy. Grabe ka manalangin Pero eto, ang sinasabi nila, kaya daw pumayat ng gusto si Pangulong Bongbong Marcos dahil sabaw na lang daw ang ano ba yung pinapakain mo sa tatay mo noon noong mga panahon na nag-ano siya? Ay, oo. Malamang kung kasi po yung tatay ko, pag may colostomy bag ka na, ganyan na yung sakit mo sa bituka, hindi na makapasok yung pagkain. Sa bunganga mo, kahit ipasok mo pa, hindi siya maisubo. Maisusuka niya. So, sabaw lang, magpapabili yung tatay ko ng kambing, nulutuan namin, ng masarap. Kaso, ilang subo lang, Wala na. May susuka niya yan, bumabalik. So, mamamayat, talagang ganun talaga yung may cancer ng colon cancer. Kung stage 4 yan, malapit na talaga si BBM. Kung totoo yung balita. So ibig sabihin, talagang grabe, no? Grabe pala talaga. So dahil mapera lang siya, kaya medyo siya. Kasi may mga bali-balita na parang ayaw na nga rin daw pumunta ng mga event kasi nga parang di na kaya. Ano ba yung mga nararamdaman ng tatay mo noong hindi na siya nakakatayo? Oo. Nanghihina siya. Manghihina talaga to. Tapos ano yung masakit? Ano yung laging masakit sa kanya? Yung tiyan niya. Kasi may tatay. kung bakit po pinutol ang bituka ng isang may colon cancer, meron tumor sa loob ng tiyan. Depende kung saan yung tumor na niya, kung pwede pa ba Tumor. operahin. Tatay ko kasi hindi na na-opera kasi tumubo yung tumor sa pantog. Kaya nung pinutol yung kanyang bituka, doon lalabas yung dumi, yung dugo na sobra-sobra, talagang grabe yung dugo nun tatay ko. Baga tumatagas yung dugo, then pupunta sa colostomy, at magpalit ka na magpalit, then hindi ka na makakain hanggang sa pumayat ka ng pumayat, hanggang hihintay mo na lang yung kamatayan mo talaga. Tsaka may picture din na kumalat dati na nakaganon siya, lagi siya nakaganyan. Parang lagi siya nakayoko, parang masakit yung tiyan. Parang makukuba ganyan, no? Kasi Parang- nabibinat yun eh. Parang masakit yung tiyan niya. So ganun din pala yung no. So ang ganda ng interview na to kasi nung nawala rin sa isip ko na halos kaparehas ng sakit ng tatay ni Boy. Kailan lang namatay si tatay? Mga 1 year pa lang. Mga 1 year pa lang. Napakaganda nga dahil halos parehas sila ng karamdaman ngayon. So hindi naman din natin pinapanalangin na mamatay na si Bongbong Marcos. Ako, pinapanalangin ko. Siya po, siya nagsabi noon, hindi ako. Pero yung gagaya nga na sinabi ni Banat Bay, baka ito ay patibong lamang, Pautot. para may makasuhan na naman. Oo. Pero sa dami na rin naglalabas nito, hindi naman lang ako ang naglabas nitong balita na to, marami na din. So grabe no. So ikaw, anong masasabi mo diyan sa mga viewers natin? Lalo ngayon na tawag dito, lalo ngayon na talagang matindi yung krisis na nangyayari sa Pilipinas.
Eh, yung crisis talaga, hindi na talaga yan ano tawag dito? Yung sounds. Yung sounds. Teka, may sounds. Okay, okay Teka lang, muna. okay lang. Ay, yung risk ngayon kasi, hindi na yan kaya talaga ni Bongbong Marcos kasi nga may sakit na siya. At ang inaasikaso nun talaga niya, yung colon cancer niya. Sabi nga ni Boss Banat Bay, yung mga petrolyo natin, malapit na talaga maubos at tingi-tingi na. Malamang talaga, magiging totoo yan mga kababayan dahil nga hindi pa rin makapasok ang mga barko na pa-supply dito sa Pilipinas. And then, si Marcos Jr., di ba, dati galit siya sa mga incheck sa China. Ngayon, nakikisuyo siya doon na makahingi tayo ng diesel. Eh kaso mukhang tinatanggihan siya. Ewan ko kung bibigyan lang tayo konti. Dapat kay Trump siya manghingi. Eh kaso bakit ayaw ata siyang bigyan? Gusto mo siyang bigyan o ano? Nahiya. Eh, halatang ginagamit lang din siya. Yun, ginagamit lang din siya talaga. Oh, eh dapat nga yun ang una natin tumulong sa atin kaso walang pakialam. Tsaka ang Amerikano ugali na nila yan. Manggagamit yan eh. Kaya wag na tayong umasa doon. Yan sa mga OFW at sa channel mo rin. Okay, Boy Sardinas po. Oo, at kami po yung napapanood nyo kala Boss Banat Bay. Kitol Jane, pag nag-survey tayo, kami po yun. Legit na survey, walang cut at pinapakita doon yung talaga ng mga gusto talaga ng tao. Malapit na tatol, no? Papalabasin na naman kami. Oo, eh abang-abang na lang, no. Yan si Boy Sardinas at syempre si Tabak Farmer, yan subscribe nyo. So nandun lang. Wala siya dito rin nakatabi namin eh. So yun, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa lahat ng Banateros Brothers. Yun. At syempre kay Boy Sardinas at sa Thank SMNI at sa at ayun nga rin, tanongin na rin kita about sa KOJC kasi alam ko nanonood ka sa akin Oo. at isa ka na rin sa nagtatanggol sa KOJC dahil sa mga dati kasi 'di ba binabanatan natin si Pastor. Oo. Pero ngayon hindi na dahil gawa ng nakita natin at nalaman natin yung totoo na ngayon mukhang may binabalak na naman ang mag-asawa na angkinin ng mga ari-arian ng Naku po. ang masakit dito banal yun, relihiyon yun, 'di ba? Hindi mo dapat kahit anong relihiyon dapat respetuhin mo. Anong masasabi mo dun? Kung gusto nila angkinin yung ari-arian ng mga pinaghirapan ng mga members. Eh, ang masasabi ko sa mga gustong umangkin talaga ng ari-arian ng KOJC, puking ina nyo. Grabe naman yan. Pati ba naman yung mga pinag-ipunan para maitayo yung simbahan na yan. Ang 7 Tulong-tulong yan. million members. Grabe. Tapos gusto nyo sa inyo, inubos nyo na nga yung pera ng flood control, yung pera ng taong bayan para dyan. Pati ba naman, hindi pa ba sapat yung mga Walang naibulsa nyo? kabusugan, no? Walang kabusugan ng putang ina. Nakakagigil, no? Easy. Nakakagigil kasi. Talagang maaasar ka talaga sa mga yan. Oo, talagang sobra na. Eh kaso wala pa makulong, no? Wala. Wala. Ang mismong mastermind yung pangulo eh. Oo. Pero konting panahon na lang, binibilang na natin ng oras at mga buwan at sandali na lang makukulong na yung mga yan. Ikaw, sino mga iboboto mo kung sakali at sino gusto mong maging vice presidente ni Vice President Sara Duterte? Ako tatanungin, Duterte, goods ako. Duterte President, Vice President Duterte pa rin. Siyempre, wala nang iba. Yun pa rin. Kung ano ang Banateros. Sinong yun pa rin? Si Marcos? Si Marcos sa kasi Aimee na sana. Ang susunod na Wala na, makulong. gunaw na yung Pilipinas natin nun. Oo. Wala na, lugmok yung na mga tayo. nakabudol dyan, mga kababayan, magbago na kayo. Puro pangako kasi ang mga walang hiya. Tuloy, ayan. Lahat tayo, nabudol ng mga punyeta. Kaya wag na tayong papaloko sa mga magagandang salita. Yun. Oh, yan. So, yan po, no? Si Boy Sardinas Yun. TV. May TV da? Wala nung TV. Wala na. Si Marcos Boy. na lang may TV. Yan, si Boy Sardinas at Tabak Farmers. Please subscribe. Ilalagay ko sa description yung kanilang mga links. So, yun. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. Sandali. Ano May yan? sabihin pa ako. Ano? Mag-comment po kayo dyan sa comment section kung gusto nyo pong si Marcos Jr. ay ilang buwan na lang po ba ang gusto nyong mag-stay siya? Kasi kung totoo yung colon cancer, malapit na po yan. Katulad ng tatay ko, hindi matatagal yan eh. Pero sana, kung totoo yan, mas madali na kay Marcos, mga ilang buwan na lang sana. Manalangin nga kayo dyan sa comment section. Inutusan mo ba? Oo, pwede kayo manalangin para mas marami tayong manalangin. Mas marami, mas madali ang buhay ng isang tao. Grabe kasi ka. sa pagka-demonyo no? Demonyo rin ako eh.
So yun, i-comment nyo dyan. Alright, comment nyo ha. Kung ilang buwan na lang ang Ah. itatagal ni Marcos Marcos Jr. Jr. So yun, ingat. God bless and peace. Peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros